Nakatagpo ang torpeng engineer na si Bernie, ang supladang guro na si Marie, nang sumama siya sa kanyang pinsan na balak sanang bilhin ang lote ng dalaga. Pero nahihirapan silang makausap dahil hindi ito pumayag. Isang pangyayari ang nagpabago sa desisyon ni Marie na halos ibigay na nito sa kanya ang lote nang minsang ma-hold up ito at natangay ang mamahalin nitong kwintas at natulungan niya. Hindi lang pala lote ang makuha ni Bernie, kundi pati na rin ang puso ng dalaga. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Walang pasok ngayon sa trabaho si Bernie, kaya nasa bahay lang siya. Wala siyang lakad dahil hindi naman siya gaya ng ibang kasamahan na sobrang healthy ng relasyon sa partner ng mga ito. Siya yung wala talaga, kahit man lang kaibigang babae, para maging kaibigan in the future. Swerte siya sa buhay dahil may maayos siyang trabaho. Pero malas siya sa pag-ibig. Huling karelasyon niya ay ipinagpalit siya sa isang prutas vendor. Hindi naman niya kinuwestiyon ang kapasidad ng lalaking yon. Ang ganda magnegosyo, kaya iniisip na lang niya na siguro yun ang nakatadhana ng kanyang dating nobya. Matagal na niyang tanggap na magiging matandang binata talaga siya habang buhay. Napabangon na lang bigla si Bernie nang marinig niyang tumunog ang kanyang cellphone. Ang akala niya kasamahan niya sa trabaho ang tumawag. Hindi pala, yung pinsan pala niyang si Jim. "Nasaan ka ngayon, pinsan?" tanong ni Jim. Nag-wonder naman si Bernie kung ano ang kailangan ng lalaking ito. "Nasa bahay lang, day off ko ngayon," sagot ni Bernie. "Samahan mo ko kung hindi ka naman busy. May pupuntahan akong lote na ibinebenta kaya bibilhin ko. At saka para matignan mo rin," sabi ni Jim. Dati pa nabanggit ng pinsan niya na balak nitong magtayo ng butik para sa live-in partner nito, kaya naghahanap ng lote. Mabuti naman nakahanap na agad. "Sige, daanan mo na lang ako rito sa bahay," sagot ni Bernie. "Okay, thanks," saad ni Jim. Pagkababa ng tawag ay agad na bumangon si Bernie at nagbihis. Nang marinig niya ang busina ng kotse ni Jim, ay lumabas na rin siya, dala ang kanyang itim na cup. Sumakay na agad si Bernie dahil sabi ng pinsan ay kailangan nilang maabutan ang may-ari kasi may trabaho pa raw ito ngayong umaga. Pagdating nila ay sakto talagang lumabas ang isang babae sa gate. Tingin ni Bernie ay matanda ito sa kanya ng 1 taon o mahigit. Pero sobrang bata nitong tignan sa edad nito. Sumunod na rin si Bernie nang lumabas si Jim. Tahimik lang siya sa tabi ng pinsan nang lumapit ito sa babae. Pagtingin nito sa kanila ay biglang tumaas ang kilay. Suplada ito. Alam niya at ma-attitude sa uniforme pa lang ay alam na ni Bernie na guro ito. Kasi yung mami ni Jim ay teacher din sa public, gaya ng kaharap nilang babae. "Magandang umaga, ma'am," nakangiting bati ni Jim. Lumagpas ang tingin ni teacher sa kanya, pero tinaasan lang siya nito ng kilay na parang may nagawa siyang mali. Aba, maganda nga sana, pero may problema naman sa pag-uugali. "Magandang umaga naman, anong sadya nila?" tanong ni Marie. Nagpakilala si Jim, pati na rin siya ay dinamay. Nalaman niyang Marie pala ang pangalan ni teacher. "Nandito sana kami para sa ibebenta mong lote sa bandang syudad," sagot ni Jim. Nakita niyang kumunot ang noo ni Marie. "Hindi po ako nagbebenta ng lote. Mali yata ang info na natanggap mo, sir. Yung lote kasi na yon ay may paglalaanan ako," sabi ni Marie. Nalungkot si Jim, kaya napahinga ng malalim si Bernie. Sa panahon kasi ngayon,
ay wala nang nagbebenta kasi may-ari na lahat. Please ma'am, kailangan ko lang talaga. May panggagamitan lang ako. Kahit magkano ang presyo ay kukunin ko. Pakiusap ni Jim. I'm sorry, hindi ko ibibenta yun. Naiileng na sagot ni Marie. Ang tigas talaga ni teacher, kaya hinawakan niya ang balikat ng pinsan at tinapik ito. Hanap na lang tayo ng iba. Kahit anong pilit mo dyan, ay hindi talaga yan papayag. Pabulong na sabi ni Bernie. Hindi na yata siya narinig ng babae dahil lumalayo na sila ng kaunti. Napahinga na lang ng malalim si Jim dahil dismayado ito. Saan pa tayo maghahanap, Bernie? Mabuti na lang, hindi ko nasabi agad kay Vicky. Hindi pa pala sure. Sagot ni Jim. Saan mo naman? Nakalap ang impormasyon na yon. Hindi pala siya magbebenta ng lote. Tanong ni Bernie. Nagtaka nga rin ako. Yung kakilala daw ng guru na yon. Sagot ni Jim. Huwag kasi magpaniwala agad. Sabi ni Bernie. Habang si Marie ay napapailing na lang habang nagmamaneho ng kanyang bagong biling motorsiklo papasok sa paaralan. Hindi niya kilala ang dalawang lalaki na nagpunta sa bahay niya para bilhin ang lote niya. Minsan lang niyang nabanggit sa isang kakilala pero nagbago na ang kanyang isip tungkol sa pagbebenta noon. Siguro may koneksyon yung nasabihan niya doon sa nagpunta kanina. Yun lang ang naiwang pamana ng mami niya sa kanya bago ito lumisan, pati na rin ang kwintas na suot-suot niya. Ang akala niya kasi ay matagal pa silang magsasama ng ina. Yun pala ay sumunod din ito sa kanyang ama. Samantalang si Bernie ay nagpagala-gala kinagabihan dahil wala siyang gagawin sa bahay niya. Nagpapahangin lang siya at nagpapaantok kaya uuwi siya ngayon na matutulog na lang. Hindi mahilig kumain sa labas si Bernie dahil magluluto siya sa bahay niya kahit pagod na siya galing sa trabaho. Bakit kailangan pa magbayad ng mahal kung makakatipid naman? Napapangiti si Bernie habang nakatingin sa magpartner na nakatambay sa gilid ng daan, magkatabi at naglalambingan. Hindi siya naiinggit dahil sa hiwalayan lang din naman ang patutunguhan ng mga yon. Nang mapadaan sa isang masikip na iskinita ay napakunot ang noo ni Bernie nang makarinig siya ng boses babae na parang natatakot. Dala ng curiosity ay binaybay ni Bernie ang iskinita at sa unahan ay napansin niya ang bulto ng isang lalaki na may hawak sa leeg. Babae pala talaga ang naririnig niya kanina lang. Akin na yung kwintas mo. Kung hindi mo huhubarin yan, ay talagang bubutasin ko yung tagiliran mo. Anang tinig ng isang lalaki. Napahinga ng malalim sa Bernie. Ang laki ng katawan, pero hindi man lang mamuhay ng patas. Huwag po ito. Bigay sa akin to ng nanay ko. Pagmamakaawa ni Marie. Napakunot ang noo ni Bernie dahil pamilyar sa kanya ang boses ng babae. Si Teacher Marie nga yata ito. Bago pa makapagsalita ang lalaki, ay bigla na lang itong pinatid ni Bernie. Mabuti na lang nakatakbo agad ang babae. Kung hindi, ay natumba rin ito. Hindi na hinintay pa ni Bernie na makabangon ang lalaki. Sinakyanan niya ito at binugbog ng maraming beses hanggang sa mawalan ng malay. Nang makita niya ang kwintas na nasa kamay ng lalaki, ay kinuha niya ito at inabot kay Teacher Marie na nanginginig pa rin sa takot. Pinagpapawisan at namumutla. Kaya ang ginawa ni Bernie ay niyugyug niya ng ilang beses ang dalaga para mahimasmasan ito. Sabay punas sa mukha nitong pinagpapawisan. Okay na, hingang malalim. Utos ni Bernie. Sumunod naman si Marie sa sinabi niya at napahinga ito ng malalim na tumingin sa kanya. Thank you so much, Bernie.
Sobrang importante sa akin ang kwintas na ito. Kung hindi ka dumating ay talagang naitakbo na ito. Sabi ni Marie. Ngumiti si Bernie. Naaawa din siya sa dalaga dahil ramdam niyang takot na takot talaga ito kanina. Sino bang hindi? You're welcome. Ingat na lang sa susunod. Kung aalis ng gabi ay kailangan may kasama. Sagot ni Bernie. Siya nga pala, yung lote ay sayo na yon. Ibibigay ko sayo bilang kapalit sa tulong mo sa akin. Sabi ni Marie. Napangiti na lang si Bernie. Kailangan pa talagang mangyari ang ganito para makuha nila yung inaasam na lote ng pinsan niya. Wala nang libre ngayon, ma'am. Yung pinsan ko naman ang bibili nun, hindi ako. Pag-uusapan yung dalawa ang presyo. Siya na ang bahala. Sagot ni Bernie. Ngumiti si Marie at tumango. Ngayon lang niya na-appreciate ang kagandahan ni Teacher Marie. Nang ngumiti ito, hindi gaya kanina na nagpang-abot na talaga yung mga kilay. Sige, hindi ko ibebenta yun sana dahil may dahilan ako. Yun lang ang tanging naiwan ng mami ko sa akin bago siya nawala. Pero kasi tinulungan mo ko ngayon. So, i-let go ko yun. Sabi ni Marie. Salamat, ma'am. Nakangiting sagot ni Bernie. Napailing na lang si Marie. Marie na lang, hindi naman kita estudyante. Angal ni Marie. Maya-maya lang ay nauna nang umuwi si Marie. Gusto na daw nitong magpahinga dahil napagod ito ng sobra sa nangyari kanina. Pagka-uwi niya ng bahay ay tinawagan niya agad ang pinsan niyang si Jim. Tapos na siyang magbihis nito at nahiga na siya sa kanyang kama habang nakapikit ang mga mata. Hello Bernie? What's up? Tanong ni Jim. Gising ka pa pala. Siya nga pala, nakausap ko ulit si teacher at pumayag na siya na ibenta sa'yo yung lote. Sagot ni Bernie. Talaga ba? Paano mo nakumbinsi? Hindi makapaniwalang tanong ni Jim. Natawa na lang si Bernie dahil ramdam niya ang saya sa boses ng pinsan niya. Kinabukasan ay hindi nakasama si Bernie kay Jim para pumunta doon sa bahay ni Marie para isettle yung bayad sa lote kasi bumalik na siya sa trabaho. Habang si Marie ay nagtaka kung bakit yung Jim lang ang pumunta pero wala si Bernie. Nagkataon naman na may seminar siya ngayon kaya hindi siya pumunta sa paaralan. Magandang umaga, mabuti na lang ngayong umaga ko pumunta. May lakad pa naman ako ngayon. Nakangiting sabi ni Marie. Salamat ma'am. Mabuti na lang, nagbago ang isip mo. Sagot ni Jim. Marie na lang ang itawag mo sa akin. Nasaan na si Bernie? Hindi mo pala siya kasama? Tanong ni Marie. Napansin niyang parang may naglalarong ngiti sa mga labi ni Jim dahil sa naging tanong niya. Ito kasing bibig niya minsan, walang preno. Baka iba ang isipin nito sa kanya. Curious din siya kung nasaan ang lalaking yon. Nasa site po, day off kasi niya kahapon kaya nakasama siya sa akin. Sagot ni Jim. Tumahimik na lang si Marie. Nahihiya kasi siyang magtanong ng kung ano-ano. Baka iisipin na interesado siya kay Bernie. Hindi naman. Maya-maya lang ay pumasok sila sa loob ng bahay para magkabayaran. Ipapahuli na lang siguro niya yung papeles dahil may seminar pa siya ngayon. Pagkatapos ay nagpaalam na rin si Jim dahil may aasikasuhin pa raw itong importante. Kaya umalis na rin si Marie para hindi siya malate ng tuluyan. Sa sumunod na araw, habang si Bernie ay pumunta sa bahay ng pinsan dahil na-bored siya ng mag-isa sa bahay niya. Pagkapasok pa lang niya sa gate ay nadatnan niya si Jim na nakatambay sa bakuran nito. Napansin niyang sobrang lapad ng pagkakangiti ng pinsan sa kanya kaya napakunot ang kanyang noo. Ano bang klaseng ngiti yan? Tanong ni Bernie. Natawa si Jim.
May saltik na yata ang pinsan niya kasi tawa ng tawa. Wala lang, hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. Pero nagpapasalamat naman ako dahil nabili natin yung lote ni teacher. Pero hinanap ka niya sa akin. Nalungkot nang hindi ka niya makita. Sagot ni Jim. Napailing na lang sa Bernie. Maisyo lang talaga itong pinsan niyang ito. Wala naman kasing something sa paghahanap ni Marie sa kanya. Kung ano-ano na lang ang iniisip mo dyan. Madumi lang talaga yung utak mo. Sabi ni Bernie. Napahalakhak na lang si Jim. Alam mo, ipagpatuloy mo lang kung ano yung nasimulan niyo ni teacher. Malay mo, maging kayong dalawa sa huli. Panunod yun ni Jim. Napahinga na lang ng malalim si Bernie. Nakakahiya kung malaman ito ni Marie, gayong wala naman silang ugnayang dalawa. Kaya naikwento niya kay Jim kung paano naging ganon ang nangyari. Natahimik ito matapos marinig ang mga sinabi niya. Nasasayangan pa nga ito dahil ang akala ay may something na sa kanila. Sa kabilang banda, si Marie ay nakahilata lang sa loob ng kanyang kwarto habang bukas ang laptop niya. Katatapos lang niyang gumawa ng lesson plan, kaya nagpapahinga siya ngayon. Bigla na lang napabangon si Marie nang mapansin niya ang isang litrato na sinend sa messenger ng co-teacher niyang si Aika. Kuha ito ng suitor niyang si Luke, katabi ang isang magandang babae na guro din. Biglang tumaas ang kilay ni Marie dahil nakaramdam siya ng something. Hindi siya pwedeng magalit kasi naman manliligaw pa lang niya ang lalaki tapos hindi pa niya sinasagot. May nanotice siyang isang bagay na suot ng babae, pati na rin kay Luke. Hindi niya alam kung nagkataon lang o sinadya talaga. Ito yung bracelet na manipis lang na palaging suot-suot ni Luke. Kahit minsan ay hindi niya napapansin na hinuhubad nito. Nang tumawag ang co-teacher niya, ay tinanong niya agad. Anong meron? Tanong ni Marie. Kalmado pa siya ngayon, pero yung utak niya ay nagririgo doon sa inis. Kahit hindi pa sila magkarelasyon, pero yung thought na nanliligaw ito sa kanya ay hindi ito pwedeng lumandi sa iba. Pwede na lang kung naklaro na niya na hindi niya ito sasagutin. Yun ang kasakasama ni Luke doon sa seminar. Sabi ng nakakitang may alam na suitor mo siya. Hindi naman daw pinsan, malayong kamag-anak o kaibigan. Sagot ni Aika. So, what are you thinking, Aika? Kasi ako, I feel betrayed agad kahit hindi ko pa alam ang kwento. O baka ako lang tong may masamang intuition. Sabi ni Marie. Narinig niyang napahinga ng malalim si Aika sa kabilang linya. Ako nakakaramdam din ng something. Sign na siguro to na. Kailangan mo nang ihinto yung nasimulan niyo. Pero hindi pa naman tayo sure. Wala pa tayong ebidensya. Sagot ni Aika. Tama ka. Naiiling na sabi ni Marie. Nakaramdam ng kirot sa dibdib si Marie. She liked Luke very much. Kaya lang ay gusto pa niyang ma-prove na genuine yung pinapakita nito sa kanya. Kaya hindi pa niya sinasagot. Pero yung bracelet ay magkapareha. Hindi ko alam kung nagkataon lang. Turad ni Aika. Napansin mo din pala. Sabi ni Marie. Of course, kitang-kita. Sagot ni Aika. Bumangon si Marie and turned off her laptop at ipinatong ito sa bedside table. Labas tayo. Gusto ko magpahangin. Imbita ni Marie. Sure ka? Hindi ka ba natatakot sa nangyari sa'yo? Tanong ni Aika. Napangiti si Marie nang maalala niya sa Bernie, ang kanyang knight in shining armor. Marami namang tao sa bar, kaya safe tayo doon. Sagot ni Marie. Napapalatak si Aika sa kabilang linya. Huwag mo sabihing maglalasing ka. May pasok pa tayo bukas. At saka, guru tayo, Marie. Sabi ni Aika. Napahinga ng malalim si Marie
Hindi naman nila malalaman eh. At saka, hindi tayo magsusuot ng uniforme. Umiikot ang matang sagot ni Marie. Makalipas ang ilang minuto ay nasa highway na silang dalawa ni Aika. Nakaangkas ang babae sa motorsiklo niya at siya ang nagmamaneho. Dahil sa inis ni Marie na naiisip niya ang pinaggagawa ni Luke behind her back, ay hindi niya namalayan na napalakas pala ang kanyang pagpapatakbo. Grabe, kung magpapakamatay ka ay wag mo kong idamay, gaga. Marami pang lalaki dyan. Wag na dun sa manlulokong yun. Litanya ni Aika. Yung tipong hindi gaanong mahaba yung mga salita, pero ramdam niya hanggang buto. Type ko si Luke, Aika. Himutok na sabi ni Marie. Nandun na tayo pero hindi naman pwedeng dalawa kayo ng babae. Sagot ni Aika. Napahinga na lang ng malalim si Marie. Pagdating nila sa bar, ay iginilid muna ni Marie ang kanyang motorsiklo. Maya-maya lang ay sabay na silang dalawa ni Aika na pumasok sa loob. Napangiwi na lang si Marie dahil sobrang ingay na nga ng tugtog. Sinabayan pa ng malakas na sigaw. Pumwesto sila sa bandang dulo na bakante. Mabuti na lang walang nakiagaw sa kanila, kaya payapa silang nakaupo. Hindi pa muna umorder si Marie, lalo na itong kasama niya. Hindi ito mahilig uminom. Kung soft drinks, ay maraming mauubos. Kinabahan si Marie nang mapatitig sa kanya si Aika. What? Nakataas ang kilay na sambit ni Marie. Nandito yung babae? Pabulong na saad ni Aika. Sinundan niya ang tinuturo nito at nakita niya ang babae na nasa litrato lang kanina. Pero ngayon ay aktual na talaga. Titignan natin, baka nandito na rin si Luke. Sagot ni Marie. May kasama itong 3 babae. Pamilyar sa kanya kasi mga grupo din sa National High School sa kanilang lugar. Pumipintig ang puso ni Marie. Tiyak na iiyak siya kung makikita niya rito si Luke kasama ang babaeng ito. Kinakabahan ako sa mangyayari, Marie. Paano kung makikita nga talaga natin rito si Luke? Tanong ni Aika. Wala na, hindi na magiging kami. Malungkot ang boses na sagot ni Marie. Tinapik ni Aika ang balikat niya ng maraming beses. Basta nandito lang ako para sa'yo. Palagi kong sinasabi na kapag mauuna ang kasiyahan ay susunod talaga yung lungkot. Nakangiting sabi ni Aika. Nginitian niya ang dalaga. 1 oras ang lumipas ay walang Luke na dumating, pero panay tingin ng babae sa cellphone nito. May kachat yata. Biglang tumayo ang nasabing babae at dali-daling lumabas ng bar. Kaya sinundan ni Marie kasi sumenyas si Aika. Nagkabanggaan pa silang dalawa ng babae. Pagbalik nito sa bandang pinto, nagkatinginan silang dalawa at nakikita niya sa mga mata nito ang kaba at yung reaksyon ng titig na parang kilala siya nito. Hi Marie, nice to meet you. I'm Sandra Reyes. Pareho tayong teacher, sa ibang lugar lang ako naka-duty. Sabi ni Sandra. Parang tumaas yung hinala ni Marie pero ayaw niyang mag-conclude muna. Magkakilala naman din talaga ang mga teachers kahit sa online lang. Nice meeting you too, Sandra. Sagot ni Marie pero hindi siya ngumiti. Gustong gusto niyang malaman kung ano ang ugnayan ng dalawa. Join ka sa table namin kaya? Anyaya ni Sandra. Salamat. Sa susunod na lang, pauwi na rin kami ng kasama ko eh. Sabi ni Marie. Yeah, si Aika. Take care. Next time na lang. Paalam ni Sandra. Pagkalayo nito ay napansin niyang panay pindot ang babae sa cellphone nito at lumingon sa kanya. Ang bait ni Sandra tignan pero dalawa ang anyo nito. Nagtaka talaga siya kung bakit na-tense ito kanina nang makita siya.
hindi na siya bumalik sa table nila dahil nakita na niya si Aika na papalapit. Anong nangyari? Tanong ni Aika. Nagkausap kami. Kilala niya tayong dalawa. Sagot ni Marie. Napailing si Aika. Normal, nasa DepEd tayo. Sabi ni Aika. Pero yung gulat niya nang makita ako ay iba. Sabi ni Marie. Napahinga na lang ng malalim si Aika at inakbayan siya palabas ng bar. Kinagabihan ay hindi dinadalaw ng antok si Marie dahil sa mga duda niya. Ano bang pakialam niya kung may ibang babae yung nanliligaw sa kanya? Sila ba? Pero since nanliligaw ito sa kanya, ay parang niloloko pa rin siya nito. Naalala niya ang pangalan ng babae, kaya sinubukan niyang isearch ito online. At lumabas nga yung pangalan nito. Kaya nag-umpisa na siyang tignan ang kailaliman ng post ng babae. Yung photos ay pinuntahan din niya. Nakasama si Luke. May mga recent posts na magkasama ang mga ito. Meron ding dati pa. Tsaka napansin din niyang hindi lang pala bracelet yung pair, kundi marami pang ibang bagay. Huminga ng malalim si Marie. Hindi na niya alam kung ano ang nangyayari. Bakit meron siyang nakikitang ganito kung nililigawan siya? Naikuyom na lang ni Marie ang kanyang kamao. Sabay tapon ng cellphone niya sa ibabaw ng kama. Parang nanliit siya sa sarili niya dahil sa nasaksihan. Parang naloko nga yata siya. Wala naman siyang sinaktang tao. Wala nga siyang maraming kaibigan para wala siyang maging kaaway pagdating ng araw. Kinabukasan ay nangangalong mata si Marie. Hindi siya nakatulog ng maayos kagabi kaya sobrang sakit ng mga mata. Pero papasok pa rin siya kasi may long quiz sila ngayon ng mga estudyante niya. Maaga pa naman kaya hindi lang siya nagmamadali sa paghahanda para pumasok sa eskwela. Nagpasa ng mensahe si Aika. Nagtatanong kung papasok siya ngayon. Nagreply naman siya na pupunta na siya para hindi ito tatawag. Magiging okay din ang lahat para sa kanya. Mabuti na lang hindi pa niya nasagot si Luke dahil mas lalo siyang masasaktan kapag ganon. Makalipas ang isang oras ay nasa daan na si Marie papuntang paaralan. Dahan-dahan lang siya sa pagmamaneho para hindi siya matumba o maaksidente. Pagdating niya ay binuksan ng gwardya ang gate kaya ipinasok niya ang kanyang motorsiklo. Hindi pa naman oras para magklase ay dumaan muna siya sa office at nasa loob pala ang co-teacher niya. Tahimik lang, ni isang ingay ay wala siyang naririnig kahit kanina na nasa malayo pa siya. Nakita niyang may kanya-kanya palang ganap ang mga ito. Naunang tumayo si Luke at lumapit sa kanya na may kasamang pagbeso. Nakita niya talagang tumaas ang kilay ni Aika. Kamusta ka na, Marie? Nakangiting tanong ni Luke. Parang nag-alsahan yung lahat ng dugo ni Marie sa kanyang utak na hindi siya magawang kamustahin online tapos magiging okay siya pagkatapos ng mga nalaman niya. Sa tingin mo ay magiging okay ako pagkatapos ng nalaman ko? Sagot ni Marie. Si Aika ay napanganga tapos yung iba ay nakakunot ang noo kasi clueless sa nangyayari. Napansin niyang namutla si Luke at nawala ang ngiti nito. Kaya bago pa siya mag-outburst, ay bigla na lang siyang tumalikod na walang paalam. Hinahapunan ay walang Luke na nakita si Marie. Hindi din naman siya nagtanong sa iba kung nasaan ang lalaki. Si Aika ay sinundo ng boyfriend, kaya umuwi siyang mag-isa. Mabuti pa ang babaeng yon. Walang problema sa love life kasi napaka-loyal ng naging karelasyon. Nang nasa bahay na si Marie, ay nakatanggap na lang siya ng mensahe galing kay Luke at humingi ng tawad. Sobrang ikli,
pero maraming nais ipahiwatig. Hindi na lang siya nag-reply dahil wala din naman siyang ibang sasabihin. Ayaw lang niyang mapahaba pa ang kanilang ugnayan. Pero masakit yon para kay Marie. Tumulo pa nga ang mga luha niya na hinayaan na lang niya para mawala ang bigat ng kanyang pakiramdam. Iyak ng iyak si Marie hanggang wala ng luha na lumabas sa mga mata niya. Maya-maya lang ay narinig niyang tumunog ang doorbell niya na nilagay kaya dahan-dahan siyang tumayo. Sabay puna sa basa niyang pisngi. Pagkabukas niya ng gate ay nagulat siya dahil sa Bernie ang nakita niyang nakatayo. "Good evening, Marie." Bati ni Bernie, pero napansin niyang kumunot ang noo ni Bernie na nakatingin sa kanya. "Magandang gabi. Nagkamali ka yata ng bahay na pinuntahan." Sagot ni Marie. Ngumiti si Bernie. "Wala naman akong ibang kakilala rito, maliban sa'yo, kaya malabong magkamali ako ng pinuntahan." Sabi ni Bernie. Napangiti na lang si Marie. "Oo nga naman, halika." Saad ni Marie. "Wait lang, may kukunin lang ako sa loob ng kotse." Paalam ni Bernie. Tumango si Marie. Sinundan na lang niya ng tingin si Bernie na binuksan nito ang likurang bahagi ng kotse nito at may kinuha. Napanganga na lang siya dahil sobrang laki na bouquet ng red rose ang bitbit nito. Palapit sa kanya, sabay abot. "Salamat, pero para saan muna ito? Tapos na yung araw ng mga puso ah." Tanong ni Marie. Nakakagulat naman ang lalaking ito. 2 beses lang sila nag-meet noong nakaraan, pero may pagganito na. Nawala bigla yung sakit na nadarama ng puso niya. "Hindi ko nga din alam eh. Bigla rin kitang naisip nang makita ko yan." Sagot ni Bernie. Kinuha nito sa kanya ang bouquet para ito na ang magdala papasok sa loob ng bahay niya. "Wala ka bang kadate noong Valentine's Day?" Nakangiting tanong ni Marie. Tumingin sa kanya si Bernie at biglang lumungkot ang ekspresyon ng mukha. "Wala eh." Sagot ni Bernie. Naupo silang dalawa sa sofa at inilapag ng lalaki ang bouquet sa ibabaw ng mesa dito sa living room. Napahinga na lang ng malalim si Marie dahil naisip niyang wala pala siyang maibigay na pagkain sa bisita niya kasi hindi siya nakapagluto. "Maghapunan sana tayo pero hindi ako nakapagluto ng pagkain." Naiiling na sabi ni Marie. "Walang problema. Labas na lang tayo kung gusto mo. Hindi pa kasi ako kumakain." Nakangiting sagot ni Bernie. Nagilty naman bigla si Marie. "Sige, magbibihis lang ako saglit." Paalam ni Marie. Pero bago siya pumasok sa kanyang kwarto, ay pinahawakan muna niya kay Bernie yung bulaklak. Tapos kinunan niya ng litrato na hindi kita yung mukha ng lalaki. Tanging kamay lang nito ang nakikita sa kamera. Nang matapos ay pinost niya agad dahil gusto lang niya, hindi para maging hambog. Hindi alam ni Marie kung ano ang isusuot niya. Naghanap siya ng babagay din kay Bernie. Ayaw niyang magmukhang alalay nito kung magkasama silang dalawa. Ngayon nga lang niya napansin na gwapo pala itong si Bernie, lalo na kung matitigan ng matagal. 1 oras ang nakalipas ay nasa labas na sila at nagpalakad-lakad na naghahanap ng pwedeng makainan. Yung kamay ni Bernie ay nakataas pero hindi lang ito dumampi sa kanyang bewang. Napaka-gentleman naman ng lalaki. "Saan mo gustong kumain?" Tanong ni Bernie. Ngumiti si Marie na nakatingin kay Bernie. "Game naman kahit saan. Yung gusto mo na lang." Sagot ni Marie. Alam niya at pansin niyang may kaya ang lalaki dahil sa postura nito. Pati na rin yung kotse ay mamahalin. Maya-maya lang ay pumasok na sila sa loob ng restaurant. Gabi na pero sobrang dami pang
mga kumain sa lugar na ito. Napangiti si Marie nang ipinaghila siya ng upuan ni Bernie at inalalayan siya na makaupo. "What do you want?" Nakangiting tanong ni Bernie. "Kung ano yung sayo, ayun na lang din ang akin," sagot ni Marie. Wala siyang lakas ng loob na mamili ngayon kasi masama ang kanyang loob. Napakagatlabi na lang siya nang matawa si Bernie sa kanya. "Sige," sang-ayon ni Bernie. Pagkatapos mag-order ng lalaki, ay umalis na yung waitress. Kaya ang ginawa ni Marie ay tumingin siya sa buong paligid at napakagatlabi na lang siya dahil nakita niya sa isang table sa bandang dulo si Luke kasama si Zara. Sumulyap lang siya ng mabilisan pero alam niyang nakita siya nito kasi tumitig ng matagal. Napahinga ng malalim si Marie. Naisip niya na sa ngayon ay hindi talaga niya mapapatawad si Luke kahit magmakaawa pa ito sa kanyang harapan. Kinuha na lang niya ang cellphone sa loob ng sling bag at nag-scroll na lang siya at nakita niyang maraming nag-react sa bouquet na ipinost niya. Nakita yung kamay ng lalaki. Unang reactor ay si Aika. Nag-chat agad at nagtanong kung sinong bago niya dahil kamay pa lang daw ay sobrang expensive. Pati yung kuko ay ang ganda, dinaig daw ang kuko nito. Pasimpleng napangiti si Marie. Parang nabus yung ego niya dahil kaya pala niyang maghanap ng expensive. Hindi yun tira-tira na at nalawayan na ng iba. Napansin din niyang titig ng titig sa kanya si Zara. Pero ni ang ngitian ito ay hindi niya ginawa. Nawala na sa isip niya ang dalawa nang dumating na ang kanilang order at kumain na sila ng tahimik. Nang matapos ay lumabas na sila ng restaurant pagkatapos magbayad ni Bernie. Magbibigay sana siya pero hindi ito pumayag. Lalaki daw ang manglibre sa ganitong pagkakataon. Bago pa sila makasakay sa kotse ni Bernie ay may narinig siyang boses ng lalaki na hindi pamilyar. "Engineer, ikaw pala talaga yan," untag ni Carlo. Napalingon naman agad si Bernie at ngumiti sa lalaki. Engineer pala ang lalaki pero hindi man lang nabanggit sa kanya. "Uy Carlo, kamusta ka na?" Nakangiting tanong ni Bernie. "Okay lang ako, engineer. Ang dami ko ng anak ngayon," sagot ni Carlo. Siya naman ay tahimik lang sa isang tabi kasi hindi naman siya kasama sa usapan. "Talaga ba? Napag-iwanan na talaga ako nito. Noong huling magkasama tayo sa trabaho ay binata ka pa nun," natatawang sabi ni Bernie. "Humabol ka na lang po, engineer. Hindi pa naman din huli ang lahat. Ang hina mo naman kasing maglakad minsan. Ayaw ko nang maniwala sa yung wala ka talagang nakarelasyon ever since." Nakangising sagot ni Carlo. Hindi umimik si Marie. Kahit siya din ay ayaw maniwala sa nalaman kasi attractive itong si Bernie. "Wala ka nang magagawa kasi totoo yun. Bigyan mo nga ako ng numero mo para kapag may bago akong project ay sasabihan kita," sabi ni Bernie. "Sige po, pumunta ka rin doon sa lugar namin paminsan-minsan, engineer. Sa susunod na buwan ay may piyesta doon," sagot ni Carlo. Ngumiti sa Bernie. "Oo naman, kapag hindi busy," sagot ni Bernie. Bago matapos ang usapan ng dalawa, ay naisingit pa talaga siya at ipinakilala siya ni Bernie. Nang lumamig ang panahon, ay dali-dali siyang pumasok sa loob ng kotse at pinaandar ni Bernie palayo. Samantalang si Bernie ay pasimple lang kung tumitig kay Marie. Ngumingiti na ito ngayon, hindi gaya kanina na umiiyak nang mapagbuksan siya nito ng gate. Curious nga siya kung ano ang nangyayari pero wala siyang lakas ng loob na magtanong. Pagdating nila sa bahay ni Marie ay hindi na siya nito pinababa ng kotse pero nagulat siya
dahil niyakap siya ng dalaga ng sobrang higpit. You made my night, Bernie. Kaya maraming salamat. Ingat ka ha, sabi ni Marie. Napangiti na lang si Bernie. You're welcome. Good night, sagot ni Bernie. Pagkababa ng dalaga at pumasok sa loob ng gate, ay pinaandar na niya ang kotse, palayo, sabay busina. Hindi siya umuwi ng bahay. Dumiretso siya sa bahay ng pinsan niya dahil wala siyang kasama doon. Pagpasok pa lang niya sa loob ng gate, ay sumalubong na sa kanya ang malapad ng ngiti ng pinsan niya. Kamusta ang date mo? Tanong ni Jim. Napakunot ang noo ni Bernie. Wala akong date ha? Sagot ni Bernie. Sus, dinay ka pa talaga. Iisang restaurant lang tayo kumain kanina, pero hindi mo talaga kami napansin, sabi ni Jim. Napanganga na lang si Bernie. Sa sobrang ingros niya kanina na kasama si Marie, ay hindi man lang niya magawang tumingin sa paligid niya. Hindi na siya pwedeng mag-deny ngayon kasi kitang-kita na siya. Hindi ko talaga kayo nakita, naiiling na turan ni Bernie. Maganda yung kasama mo. Titingin ka pa ba sa iba? Nakangising sabi ni Jim. Napahinga na lang ng malalim si Bernie. Hindi nga niya alam kung bakit naisipan niyang yayain si Marie na lumabas. Mabuti na lang pumayag, kaya hindi siya napahiya. Masaya ang naging gabi nila kahit wala siyang masyadong napuntahang lugar kasi wala ng oras. Napadaan kasi siya sa flower shop kanina at naisip niya si Marie. Huwag mo nga akong asarin, nahihiya ako, sagot ni Bernie. Napahalakhak na lang si Jim sa sinabi niya. Sa mga sumunod na linggo, samantalang si Marie ay unti-unti na niyang natatanggap yung kinahinatnan nila ni Luke. Pumapasok pa rin siya sa trabaho kahit alam niyang posibleng magkita sila ng kanyang ex-suitor. Paglabas pa lang niya ng bahay ay nagulat siya dahil naghihintay na pala sa kanya si Bernie. Magandang umaga, Bernie. Wala kang trabaho? Sobrang aga mong andito, tanong ni Marie. Ngumiti si Bernie. Napahinga na lang ng malalim si Marie. May itsura talaga itong bago niyang kaibigan. Hindi gaya nung isa. Hindi na nga masyadong gwapo pero nagawa pang maghanap ng bago. Papasok na rin ako sa trabaho kaya dinaanan na lang kita. Huwag ka nang magdala ng motorsiklo. Susunduin pa rin naman kita mamaya, sagot ni Bernie. Lumobo ang puso ni Marie. Sige, ikaw ang bahala, sabi ni Marie. Bago pa makapasok sa loob ng kotse si Marie, ay napansin niyang dumating si Aika. Nagpahatid pala ito sa kapatid dito sa bahay at wala siyang ideya kung ano ang kailangan nito sa kanya. Gayong magkikita lang naman sila sa eskwelahan. Hi Marie, pasabay na lang ako, nakangiting saad ni Aika. Ngumiti lang si Bernie sa kanya, sabay tango. Kaya sabay na silang dalawa ng babae na naupo sa likurang bahagi ng kotse. Napailing na lang si Marie nang mapansin niyang titig ng titig sa kanya si Aika. Bakit hindi ka na lang magpahatid sa paaralan? Magkikita lang naman tayo doon tanong ni Marie. Napangisi si Aika. Namiss lang kita at saka curious ako doon sa na-post mong bouquet. Pabulong na sagot ni Aika. Napailing na lang si Marie. Kaya pala nakisabay dahil gustong makichismis. Nang mapansin niyang titig ng titig si Aika sa unahan sa mismong kamay ni Bernie at nanlalaki ang mga mata nito. Ano ba yung tinitignan mo dyan, Aika? Tanong ni Marie. Oh my God! Alam ko na kung kanino galing yon. Sa kanya, 'di ba? Mahinang sagot ni Aika. Kinurot niya ang tagiliran nito. Napalingon tuloy si Bernie sa kanila dahil napasigaw si Aika. Okay lang kayong dalawa dyan? Tanong ni Bernie. Oo, nahihiyang sagot ni Marie.
Makalipas ang kalahating oras ay narating nila ang paaralan. Napansin niyang naunang bumaba si Bernie para pagbuksan sila ng pinto. Ngising-ngisi naman si Aika na halatang kinikilig. Kahit siya din naman, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Aalis na ako, Marie. Susunduin kita ulit rito mamaya. Paalam ni Bernie. Salamat. Nakangiting sagot ni Marie. Nakasunod lang ang tingin niya sa papalayong kotse ng lalaki. Pumasok lang siya nang hindi na niya ito tanaw. Sino yun? Tanong ni Aika. Napangisi na lang si Marie. Hindi ka talaga matatahimik, no? Sabi ni Marie. Sobrang curious ko talaga. Ito ba yung revenge mo, ha? Napaghalataan masyado? Pagkatapos ng ganong issue niyo ni Luke, ay nag-post ka agad ng bouquet, tapos may kamay. Sagot ni Aika. Napailing na lang si Marie. Hindi ko naisip ang ganun, Aika. Si Bernie ay kaibigan ko. Ayaw ko naman siyang gamitin para sa pag-move on ko. Sabi ni Marie. Tama, pero gwapo niya, ha? Saan mo nahanap yun? Tanong ni Aika. Napatawa na lang si Marie. Diyan lang sa tabi-tabi. Sagot ni Marie. Pagkatapos ng morning class ni Marie, ay naisipan niyang bumili ng kanin sa kantina. Pero hindi pa siya nakapunta dahil tinawag siya ni Aika sa classroom nito. Recess time pa ngayon, uuwi ka na? Tanong ni Aika. Napanguso na lang si Marie. Wala akong dalang bag kaya hindi ako uuwi. Sa kantin lang ako, bibili ng makakain. Sagot ni Marie. Wag na, pagsaluhan na lang natin tong binili kong suman kanina. Masarap siya, nagtimpla din ako ng juice. Nakangiting sabi ni Aika. Napangiti naman si Marie. Hindi niya hihindian yung libre. Wala na siyang mailalabas na pera. Magkatabi silang dalawa ni Aika na naupo sa mesa nito habang nagmerienda. Walang mga bata kasi recess time. Ang sarap sigurong mag-unwind. Parang gusto kong mag-beach this weekend. Untag ni Marie. Good idea, pero marami pa tayong paperworks. Tapos yung grades ng mga bata. Sagot ni Aika. Tapos na akong gumawa. Para sa weekend ay iba ang iisipin ko. Sabi ni Marie. Napasimangot na lang si Aika. Ikaw na talaga? Siya nga pala, nagbigay ng wedding invitation si Luke sa co-teachers natin. Pero tayo ay hindi man lang binigyan. Napailing na sambet ni Aika. Napahinga ng malalim si Marie. May hiya din naman siya. Pagkatapos niya akong gaguhin, ay magbibigay pa siya ng invitation card. Kapal din ang pagmumukha niya kapag ganon. Sagot ni Marie. Oo nga, na hindi nga nag-explain sa'yo. Sang-ayon ni Aika. Hindi na kailangan pa ng explanation dahil masyado nang obvious ang lahat. Sabi ni Marie. Isang buwan ang nakalipas habang si Bernie ay nagulat nang biglang may kumalampag sa kanyang gate. Akala niya magnanakaw. Yun pala ay yung pinsan niyang si Jim na halos hindi na makatayo sa sobrang kalasingan. Kaya dali-dali niyang binuksan ang gate at inalalayan ito na makapasok sa loob. Napansin niya na galing sa matinding pag-iyak ang lalaki dahil namumula ang mga mata nito tapos basa yung pisngi kahit hindi naman umuulan. Ano bang nangyari sa'yo, Jim? Bakit ka naglalasing? Tanong ni Bernie. Napasuntok sa hangin si Jim. Nakipagsuntukan kahit wala namang kalaban. Nagpagulong ito sa Bermuda grass sa bakuran niya. Hinayaan na lang niya ito hanggang sa mapagod. Ang sakit-sakit ng pakiramdam ko, pinsan. Ang dami na naming mga plano pero ang ending ay hindi pala kami magkatuluyan. Sagot ni Jim. Napakunot ang noo ni Bernie. Ano palang nangyari, ha? Tanong ni Bernie. Nakipaghiwalay na sa akin ang live-in partner ko dahil nabuntis siya ng iba. Bakit ganun? Sobrang sakit.
Parang hindi ko matanggap. Sagot ni Jim. Hindi nakaimik si Bernie. Ramdam niya yung sakit ng puso ng pinsan niya. Hindi niya alam kung ano ang maipapayo niya rito para gumaan ang pakiramdam nito. Iiyak mo lang yan, Jim. Darating ang araw ay makaka-move on ka rin sa kanya. Sinadya yan ng tadhana dahil hindi pa talaga siya ang para sa'yo. Sabi ni Bernie. Bakit naman kasi ganun? Kailangan ko bang masaktan para mahanap ko ang para talaga sa akin? Umiiyak na turan ni Jim. Walang nagawa si Bernie kundi ang yakapin ng sobrang higpit ang pinsan. Inakay niya ito papasok ng bahay niya para makapagpahinga na ito ng maayos. Nang mag-isa na lang si Bernie sa labas ng bahay ay bumalik siya dahil hindi pa siya inaantok. Naisip niya na kahit gaano pala ka-perfect ang relasyon ay masisira pa rin talaga kung yung isa ay hindi matatag. Hindi na magagamit yung lote na binili ni Jim kay Marie. Siguro, ibebenta na lang din ng lalaki yon. Pero at the same time, ay napangiti na lang si Bernie nang maisip niya si Marie. Close na silang dalawa after nang binigyan niya ito ng bouquet of flowers noon. Hatid sundo, lumalabas din sila palagi, kaya masaya si Bernie sa presensya nito. Masaya palang kasama si Marie, ang dami nitong kwento at tama siya sa unang impresyon niya rito. Talaga palang strict ang dalaga pero bumawi naman kasi mabait at malambing. Kinabukasan ng gabi ay sinundo niya si Marie sa bahay nito dahil gusto niya itong yayain na lumabas sila. Pero nagkataon na nandito rin pala si Aika. Hindi pa siya lumabas ng kotse dahil parang may seryosong pinag-uusapan ang dalawa. Tumunog naman ang phone niya at nakita niyang si Jim ang tumawag. Bakit? Tanong ni Bernie. Samahan mo ko, mag-inuman tayong dalawa. Sagot ni Jim. I'm sorry pero lalabas kaming dalawa ni Marie ngayon. Sabi ni Bernie. Okay, sama na lang ako sa inyo. Di baling maging third wheel sa date nyo. Saad ni Jim. Sure, punta ka na lang rito sa bahay ni Marie. Sagot ni Bernie. Okay, copy. Sabi ni Jim. Habang si Marie ay nasa labas ng bahay, kausap si Aika. Chismis ang dala nitong kaibigan niya na gabi na ay pupunta pa talaga kung pwede namang itawag na lang. Ibinalita nito na hindi raw natuloy yung wedding ni Luke dahil umatras ito at ngayon ay naging usap-usapan dahil na-ospital si Zara kasi nag-attempt ng suicide pero wala siyang pakialam. Karma hates them hard dahil may sinaktan silang tao pero hindi naman niya hiniling yon. Sadyang ang tadhana ang gumawa ng paraan para sa kanya. Ngayon lang niya napansin na nagpunta pala si Bernie nang lumapit ito sa kanila. Magandang gabi. Nakangiting bati ni Bernie. Ngumiti si Marie. Close na silang dalawa ng lalaki dahil isang buwan na rin silang nagkasama. Para yatang wrong timing ang pagpunta ko. May date pala kayong dalawa. Sabi ni Aika. Sinamaan niya ito ng tingin. Hindi talaga makapagtimpi. Kung ano-ano yung naiisip, ay yun talaga ang sasabihin. Hindi naman. Sumama ka na lang sa amin, Aika. Kasama din kasi yung pinsan ko. He needs someone to talk to. Sagot ni Bernie. Maya-maya lang ay may dumating na pulang kotse. Bumukas ang bintana at dumungaw si Jim. Sabay kaway sa kanila. Pero napakunot ang noo ni Marie dahil napansin niyang namumugto ang mga mata ng lalaki. Sure, sabi ni Aika. Thank you. Doon ka na lang sumakay sa kotse ni Jim. Nakangiting turan ni Bernie. Dahan-dahan na naglakad si Aika patungo sa kotse ni Jim. Ngumiti lang yung huli, pero ramdam niya ang lungkot sa mga mata nito. Makalipas ang ilang minuto ay nakasakay na rin sila ni Bernie sa kotse nito.
Hindi maganda ang maging tsismosa. Pero okay lang ba si Jim? Tanong ni Marie. Napailing si Bernie. Broken-hearted si Jim. Yung live-in partner niya na pagbibigyan niya sana nung lote na binili sa'yo ay nabuntis ng iba. Sagot ni Bernie. Napahinga ng malalim si Marie. Mas masakit yung napagdaanan ni Jim kaysa sa kanya. Minsan talaga ay hindi niya maintindihan ang mga tao kung bakit nagawa pang magloko kung meron namang karelasyon na matino. Kawawa din naman pala si Jim. Hindi ko din maintindihan kung bakit nabuntis ng iba. Kung hindi ba magkakaanak si Jim o hindi pa ready? Tanong ni Marie. Hindi ko din alam. Hindi na ako nagtanong pa dahil ayaw kong madagdagan ang sama ng loob niya. Sagot ni Bernie. Tumahimik na rin si Marie. Nakasunod lang sila sa kotse ni Jim at huminto sa isang bar. Alak talaga ang sandigan ng isang taong nasasaktan ng sobra. Nakapaghapunan na ba yung pinsan mo? Tanong ni Marie. Siguro, alangan namang papatayin niya ang kanyang sarili dahil lang sa wisya. Sagot ni Bernie. Napailing na lang si Marie. Nakatanggap siya ng mensahe galing kay Aika. Iyak daw ng iyak si Jim sa loob ng kotse. Todo alalay din daw ito. Parang magiging delikado yung pagiging comforter ni Aika dahil kadalasan sila yung magkakatuluyan. Okay lang. Pareho namang single ang dalawa. Broken lang yung isa. Nag-iiyak daw si Jim. Papasok ba talaga siya rito sa bar? Tanong ni Marie. Napabuntong hininga na lang si Bernie. Susundin na lang natin kung ano ang gusto niya. Mas kailangan niya ng kasama ngayon. Sagot ni Bernie. Tumangu-tangu naman si Marie. Pagkababa ni Jim at Aika ay sumunod na rin sila. Nang mapatingin siya kay Jim, ay nakaramdam siya ng awa rito. Wala talagang pinipili ang love, kahit babae o lalaki. Kapag nasaktan, ay alak talaga ang kailangan. Makalipas ang ilang minuto, ay nasa loob na sila ng bar. Walang planong uminom si Marie. Pulutan lang ang kakainin niya ngayon kung meron. Okay na naman siya. Hindi na niya kailangan pang magpakalasing para sa walang kwentang tao. Maya-maya lang ay naupo na sila at nag-order na agad si Jim. Pasensya na kayo kung dito ang destination ko. Naiiling na sabi ni Jim. Tinungga nito ang isang bote ng beer. Okay lang, gawin mo kung ano ang nakakaluwag sa loob mo. Nakangiting sagot ni Marie. Oo nga, sobrang sakit lang kasi. Kahit anong isip ko sa nangyari, ay hindi ko talaga maintindihan. Sabi ni Jim. Napahinga ng malalim si Marie. Hindi talaga. Pero dahil nangyari na ay wala tayong magagawa. Turan ni Marie. Si Aika ang tahimik, pero alam niyang pasimple lang itong nakatingin kay Jim at awang-awa. Ang hirap, kung kailan marami ng plano ay saka pa nawala. Minsan talaga, walang kasiguraduhan ng buhay. Napabuntong hininga na saad ni Jim. Hinayaan na lang nila na mag-inom si Jim. Kinakausap din ito ni Aika para ma-divert ang atensyon at hindi malasing ng sobra. Hindi ka iinom? Tanong ni Bernie. Ngayon lang niya napansin na kanina pa pala titig ng titig sa kanya si Bernie. Hindi, may klase pa ako bukas. Exam ng mga bata. Sagot ni Marie. Napansin naman niyang napakamot sa batok si Bernie. Hindi mo naman sinabi agad. Hindi na sana tayo lumabas ngayon. Sabi ni Bernie. Ano ka ba? Okay lang. Basta wag lang akong malasing. Nakangiting sagot ni Marie. Ngiting-ngiti naman si Bernie. Nang matapos sila sa bar, ay sinama ulit nila si Jim na magpalakad-lakad sa tabi ng kalsada. Kausap nito si Aika. Sila naman ni Bernie ay nasa likuran lang, tahimik at nag-iisip kung ano ang pwede nilang pag-usapan. Alam mo, para tayong bodyguard ng couple na nag-date sa itsura natin ngayon.
Napailing na reklamo ni Bernie. Natawa si Marie. Okay lang yan. Kasama mo naman ako. Sagot ni Marie. Sabagay, siya nga pala, may boyfriend ka ba? Tanong ni Bernie. Natigilan si Marie. Hindi niya alam ang isasagot. Dalawa kasi ang ibig sabihin na naisip niya sa tanong ng lalaki sa kanya. Pero ayaw naman niyang maging asyomera. Munti ka nang magka-boyfriend. Nakangiting sagot ni Marie. Kapag naisip niya si Luke, ay hindi na siya maaasar o masasaktan dahil sa ginawa nito. Nakalimutan na niya yung nangyari, kaya wala na siyang pakialam. Bakit naman? Seryosong tanong ni Bernie. Kasi nalaman ko na habang nililigawan niya ako, ay may iba pala siyang karelasyon. Nakangubing sagot ni Marie. Kahit hindi niya narinig ang explanation ni Luke, ay talagang ganun pa rin ang naisip niya. Napakagago. Aba, sino ba yun? At nang masuntok ko? Sabi ni Bernie. Napatawa si Marie. Kung sa akin pa lang ay bulagta na yun, pero hindi ko ginawa. Wala akong issue sa mga estudyante ko. Baka sa co-teacher ko pa magkaroon kapag nasuntok ko siya. Sagot ni Marie. Sabagay, mas fulfilling kung konsensya niya ang maniningil. Sabi ni Bernie. Pero wala siyang konsensya, kaya useless din. Nakangising sagot ni Marie. Napahalakhak na lang si Bernie. Dahilan para mapalingon sa kanila sina Jim at Aika. Makalipas ang isang buwan ay mas lalong naging close si Bernie at Marie. Para sa kanya, masarap kasama ang lalaki. Tapos mahilig ding bumili ng pagkain. Kaya hindi lang puso niya yung nabusog, kundi pati na rin yung bitukan niya. Recess time. Hindi nakabili ng snacks si Marie, kaya naisipan niyang pumunta sa kantin. Pero tinawag siya ni Manong Guard na may naghahanap raw sa kanya sa labas, kaya pinuntahan niya ito. Nagulat siya sa kanyang nakita. Uy, ginugulat mo ako ah, nakangiting sabi ni Marie. Hindi niya inaasahan na pupuntahan siya rito ni Bernie sa eskwelahan. Hindi pa ba enough sa lalaki na halos gabi-gabi na silang magkasama sa labas para gumala. Papunta akong site. May meeting kasi kami, kaya hindi ako maagang nakapunta doon. Ibinili na lang kita ng snacks mo dahil dito din naman ako dadaan. Sagot ni Bernie. Yung puso ni Marie ay nagsisirko na sa sobrang tuwa. Kinikilig siya sa pagiging thoughtful ni Bernie. Baka saan na mapunta ito. Mabuti na lang, nasa seminar si Aika, kaya hindi siya mapupuno ng asar. Salamat dito ah, gutom na rin naman ako. Masayang sabi ni Marie. You're welcome. Binili ko na lahat para may pagpipilian ka. Sagot ni Bernie. Ang dami nga. Parang nag-grocery na yung lalaki. Maya-maya lang ay biglang lumapit sa kanya si Bernie at niyakap siya. Mabuti na lang nakatalikod siya kay Manong. Kung hindi, ay makikita niya ang ngisi nito. Ingat ka, sabi ni Marie. Nakangiti si Bernie na naglalakad palapit sa kotse nito. Ang gwapo talaga ng engineer niya. Ay este si Bernie. Sunduin kita mamaya. Turan ni Bernie. Tumango naman si Marie. Nang makaalis ang kotse ng lalaki, ay tumalikod na rin siya. Inalok nga niya si Manong ng snacks, pero tumanggi ito. Kasi busog na raw. Pero bago siya nakapasok sa loob ng gate, ay may sinabi ito. Salamat po ma'am, sabi ng Manong Guard. Dahil, nakakunot ang noo na tanong ni Marie. Dahil po, nasave mo yung panggatas ng anak ko. Sagot ni Manong Guard. Napasimangot si Marie. Manong naman, ano ba yung pinagsasabi mo dyan? Reklamo ni Marie. Yung boyfriend mo po, binigyan ako ng pangmerienda ko raw. Pero malaking halaga kaya makakabili ako ng panggatas ng anak ko. Delay kasi sahod namin. Nakangiting sagot ni Manong Guard.
You're welcome po, Manong, pero hindi ko yun boyfriend, sabi ni Marie. Pero pinagtawanan lang siya ni Manong Guard. Natigilan sa paglalakad si Marie nang makasalubong niya si Luke. Matamlay ito, parang walang maayos na tulog. Pwede ba tayo mag-usap, Marie? Sabi ni Luke. Para saan? Your story explains everything, sagot ni Marie. Ang tanong, napatawad mo na ba ako? Sambit ni Luke. Good question. Pero malapit nang matapos ang recess time. Turan ni Marie. Mamayang hapon na lang, saad ni Luke. Napangiwi si Marie. Ito pa ang namili ng oras kung kailan sila mag-uusap. As if gusto niya, kahit ano pang sabihin nito, ay wala siyang pakialam. May sundo ako, sagot ni Marie. Napahinga ng malalim si Luke, sabay titig sa kanya. Alam ko, palagi ko na kayong nakikitang magkasama, sabi ni Luke. Kaya pumayag na rin si Marie na mag-usap para matapos na. Bandang hapon ay paglabas ng gate ni Marie ay naghihintay na sa kanya si Luke. Titig ng titig ito sa kanya pero umismid lang siya. Napatingin pa siya kung dumating na ba si Bernie pero wala pa ang lalaki. Ano ang pag-uusapan natin? Tanong ni Marie. Bumuntong hininga si Luke at tumingin sa kanya. I'm sorry, Marie. Hindi kita niloko. Totoo yung hangarin ko sa'yo. Hindi ko naging girlfriend si Sarah. Close lang talaga kaming dalawa. Until nalaman ko na nag-uusap na pala yung parents namin na ipakasal kaming dalawa. Siguro nagtataka ka na kilala ka niya. Dahil sinabi ko sa kanya na ikaw yung babaeng nililigawan ko. Sagot ni Luke. Walang reaksyon si Marie. Hindi siya naawa o nakaramdam ng lungkot dahil wala na para sa kanya si Luke. May ibang tao na nagmamay-ari ng puso niya at alam niyang si Bernie yon. Kaya lang, walang kaalam-alam ang lalaki para sa feelings niya rito. Bakit hindi natuloy ang kasal niyo? Hinintay ko pa nga naabutan mo ako ng invitation card pero wala. Walang kang ngiti-ngiti na tanong ni Marie. Hindi ako pumayag dahil ikaw yung mahal ko. Napahinga ng malalim na sagot ni Luke. Mag-move on na tayo. Okay na ako. Hindi naman gaanong masakit. Sabi ni Marie. Nakita niya na dumaan yung sakit sa mga mata ni Luke. Nandito pa rin ako para sa'yo, Marie. Turan ni Luke. Hindi na, sagot ni Marie. Naglakad na siya palapit sa kakahintulang na kotse ni Bernie. Samantalang si Bernie ay napakunot ang noo niya nang mapansin niya ang isang lalaki na nakatayo malapit sa gate tapos tingin ng tingin kay Marie. Ito yata yung nabanggit ng dalaga. Nako, teacher nitong nanliligaw pero may karelasyong iba. Sana nagtingin man lang dahil hindi naman masyadong gwapo. Siya yun? Tanong ni Bernie. Oo, nakipag-usap. Nag-explain. Wala na yun. Sagot ni Marie. Parang na-realize niyang mali siya. Baka gusto pang bumalik. Sabi ni Bernie. Natawa si Marie sa sinabi niya. Hindi na. Deserve ko yung much better. Sagot ni Marie. Napahinga na lang ng malalim si Bernie nang maisip niya na parang gusto niyang siya yung piliin ni Marie. He likes her a lot. Aminado siya na yun na ang nadarama niya sa dalaga kahit hindi pa umabot ng taon ang kanilang pagkakilala. Pero hindi niya alam kung makakaya niyang malaman na magmahal ng iba si Marie. Magkakaintindihan kasi silang dalawa, paminsan-minsan lang lumalabas ang pagiging masungit nito kapag magkasama sila. Tama, sang-ayon ni Bernie. Maya-maya lang ay nagmamaneho na siya palayo. Pero yung lalaki ay hindi man lang ito umalis sa kinatatayuan nito. Nakayuko lang na parang sobrang lalim ng pag-iisip. Kung siya siguro ay masisisi din siya
kung bakit pinakawalan niya ang tulad ni Marie. Sising-sisi na talaga ang gagong yun. Bago sila umalis, ay kumain muna sila sa labas ni Marie. Ni minsan ay hindi niya hinayaan na ang dalaga ang gumastos sa gala niya. Kitang-kita niya sa mukha ng dalaga na masaya talaga ito kapag kasama siya. Gusto niyang gawing sign yon na magpatuloy sa kanyang nararamdaman. Sa mga sumunod na buwan, samantalang si Marie ay tawang-tawa na nakatingin sa kaibigang si Aika na nakasimangot. Kumakain sila ngayon ng tanghalian sa loob ng classroom nito. Naging magkaibigan na sila ng babae. Kung dati ay hindi masyado, ngayon ay close na sila masyado. Ano bang problema mo? Tanong ni Marie. Hindi ito nagsasalita. Kanina pa nga siya tanong ng tanong. May pagkamot pa sa batok nito. Sabay iling ng maraming beses. Kaya hindi niya napigilan ang sarili niya. Kaya nabatukan niya ito ng mahina. Paano ko ba ito sasabihin, Marie? Sagot ni Aika. Sabihin mo na, bago pa ako mawalan ng gana sa'yo. Reklamo ni Marie. Si Jim kasi, parang napapansin kong nagpapahiwatig siya eh. Palaging sweet sa akin, tapos kontak ng kontak. Minsan nga ay nilalagyan niya ng load yung wifi ko sa bahay. Nagpahatid pa ng mga pagkain at nagbibigay ng kung ano-ano. Sabi ni Aika. Natawa si Marie. Akala niya kung ano na talaga ang problema nito. Yun pala, pumapag-ibig na ito. Gusto ko ng tao. Mag-e-effort ba yun kung hindi? Aba, patulan mo na. Hindi kasya yung sahod natin sa mga luho natin at loan. Turan ni Marie. Napangiwi si Aika sa sinabi niya. Ayoko nga. Broken-hearted yung tao. Baka gawin lang akong panakip butas. Saksi pa naman ako kung paano umiyak yun dahil niloko. Sagot ni Aika. Napailing na lang si Marie. Hindi mo mapipigilan dahil nagustuhan ka niya. Kung ayaw mo naman ay sabihin mo agad sa kanya. Sabi ni Marie. Wala pang 3 months. Reklamo ni Aika. Napaikot ang mga mata ni Marie. Uy, hindi na uso yung 3-month rule na yon ngayon. Gaya na lang nang nangyari sa kanya. Hindi pa nga siya hiwalay ay nagpabuntis na sa iba. Kaya magiging unfair kung paaabutin mo pa ng ganon. Tapos yung isa ay masaya na. Dapat sabay kayong sumaya. Paliwanag ni Marie. Ewan ko ba? Sabi ni Aika. Habang si Bernie ay day off niya sa trabaho. Kaya naisipan niyang puntahan ang pinsan sa bahay nito. Iba talaga ang business. Kahit hindi pumupuntang opisina ay okay lang. Pwede lang humilata buong magdamag. Pagpasok niya sa front door ay napansin niyang nakahiga si Jim sa malaking sofa nito at may tinitignan sa cellphone. Napailing siya nang mapansin niya ang suot na t-shirt ng pinsan. Pulang t-shirt na may nakaburdang pink na Hello Kitty sa bandang gilid. Ano ba yung damit mo, Jim? Hindi naman ganyan yung mga hilig mo ah. Untag ni Bernie. Nakangiti ang pinsan niya na bumangon. Napapansin nga niya na blooming na ito ngayon. Parang tuluyan nang nakamove on talaga. Bigay ito ni Aika, pinsan. Ang sweet niya, di ba? Sagot ni Jim. Napangisi na lang si Bernie dahil parang in love na naman ulit yung pinsan niyang ito. Talaga ba? Mukhang magiging delikado ka na naman yan. Baka hindi lang iyak yung magagawa mo niyan. Sabi ni Bernie. Sinamaan na lang siya ng tingin ni Jim. Grabe ka naman. Ayaw mo bang maging masaya ako ulit? Tanong ni Jim. Gustong gusto. Pero parang masyado pang maaga para ma-inlove ka ulit. Sagot ni Bernie. Ngumiti si Jim sa kanya. Wala talaga ako magagawa sa nararamdaman nito. Nakangiting sabi ni Jim, sabay turo sa puso nito. Sige na nga, bahala ka na. Turan ni Bernie. Itaya mo yung bago mong kotse kapag naikasal kami ni Aika.
Nakangiting sabi ni Jim. Napangyubi na lang si Bernie sa sinabi ng pinsan niya. Wag na, paborito ko pa namang kotse yon. React ni Bernie. Napatawa na lang si Jim. Pagkatapos nilang mag-usap ay ipinagluto siya nito ng pagkain na hindi naman nito kalimitan na ginagawa. Kaya natatawa siya. Iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig. Kaya masaya siya para sa pinsan niyang ito. Makalipas ang ilang minuto ay nasa loob na sila ng kusina. Magkasabay na kumakain. Magsusundo siya mamaya kay Marie na busog. Bandang hapon ay magkasabay na silang dalawa ni Jim na sumundo sa dalawang babae. Pagdating nila ay nasa labas na ng gate ang mga ito. Naghihintay sa kanila. Namumula si Aika sa hiya nang tignan niya ito. Bigla na lang kasing lumapit si Jim at hinalikan ito sa pisngi. Bumesa din siya kay Marie. Sabay akbay rito at ipinagbukas niya ito ng pinto. Sabay lagay ng seatbelt. Mauuna na kami sa inyo, pinsan. Paalam ni Jim. Sige, ingat. Sagot ni Bernie. Sumakay na rin si Bernie sa driver's seat at pinaandar na niya ang kotse palayo. Napansin niyang matamlay si Marie, kaya nilapitan niya ito at niyakap. Masama ang pakiramdam ko. Lumayo ka ng kaunti, baka mahawa ka. Sabi ni Marie. Bibili tayo ng gamot. Sagot ni Bernie. Di naman niya ang noo ni Marie. Mainit ito. Kamusta ka naman? Tanong ni Marie. Okay lang. Pagod sa trabaho pero worth it naman kasi nandyan ka. Nakangiting sagot ni Bernie. Talaga? Ako pala yung nagpapasaya sa'yo ngayon? Sabi ni Marie. Hindi mo ba alam? Manhid ka yata eh. Napahinga ng malalim na sagot ni Bernie. Napatawa na lang ng malakas si Marie sa sinabi niya. Hindi ako manhid. Ramdam ko nga. Sabi ni Marie. Napabuntong hininga na lang si Bernie. Gusto na niyang sabihin sa dalaga na mahal niya ito. Matagal na para malaman niya kung ano ang magiging reaksyon nito. Ang alin? Yung mahal kita? Tanong ni Bernie. Napatitig sa kanya si Marie. Mahal mo ko? Nauutal na sabi ni Marie. Dali-dali siyang lumapit kay Marie at siniil ito ng halik. Mabuti na lang ay naitabi niya agad ang kotse, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na palalimin ang halik na nasimulan niya. I love you so much, Marie. Turan ni Bernie. Hindi din nakahuma si Bernie nang halikan din siya ng dalaga. I love you too, Bernie. Sagot ni Marie. Wala nang bawian ha. Hindi talaga ako papayag. Sabi ni Bernie at niyakap niya ng sobrang higpit ang dalaga. Isang buwan ang nakalipas ay ginawa ng official ni Bernie ang pag-iibigan nilang dalawa ni Marie. Nakakatulog na siya ng mahimbing sa gabi dahil magkarelasyon na silang dalawa ngayon. Hindi na siya mag-overthink kasi kanya na ang dalaga. Kahit sino naman ay papangarapin si Marie pero wag lang galitin dahil baka magkahalo ang balat sa tinalupan. Kung dati ay sweet silang dalawa, mas lalo na ngayon. Hindi naman as seloso siya pero gusto niyang nahahatid at sundo niya ang nobya dahil ayaw niyang may ibang lalaking nagpapapansin rito. May tiwala naman siya kay Marie pero yung sa mga lalaki ay wala. Pag-out ni Bernie sa trabaho ay umalis agad siya para sunduin niya si Marie sa eskwelahan. Hindi na siya bumaba kaya kitang-kita niya ang dating manliligaw ng nobya na tumitig rito ng matagal. Nakaramdam ng inis si Bernie. Kahit hindi naman siya seloso, ay talagang nakakaselos. Pagpasok pa lang ni Marie, ay nakasimangot na siya. Hindi siya natuwa, kahit humalik na sa labi niya ang nobya. Wala ka yata sa mood. May problema ba?
Tanong ni Marie. Umiling si Bernie. Wala naman. Pero asar na asar ako dyan sa dating manliligaw mo. Kung makatitig ay matutunaw ka na. Akala ko nag-resign na yan. Sagot ni Bernie. Natawa si Marie sa kanya. Hindi halata sa iyong seloso ka ha? Komento ni Marie. Sinong hindi magsiselos? Sabi ni Bernie. Napangiti na lang si Bernie nang yakapin siya ng mahigpit ni Marie. Nilalambing. Kaya nawala agad yung tampo niya. Alis na tayo. Gusto ko nang kumain. Nakakagutom yung energy ng mga bata. Nakangiting aya ni Marie. Tumango naman agad si Bernie at nagmaneho palayo. Dumaan muna sila saglit sa isang restaurant. Akay-akay niya ang nobya papasok sa loob at naghanap sila ng bakanting mesa. Nag-order agad si Bernie para makakain na si Marie. Nang dumating ang pagkain nila, ay inasikaso niya ito dahil ramdam niya yung pagod. Nagpasalamat naman ang nobya sa kanya at kumain na rin silang dalawa. Makalipas ang 3 buwan ay nangyari talaga ang kagustuhan ni Jim. Naikasal ito kay Aika. Mabuti na lang, hindi niya itinaya yung kotse niya dahil tiyak na matatalo talaga siya. Ramdam niya ang saya sa mukha ni Jim. Naramdaman siguro nito na si Aika ay siyang makakatuluyan nito. Masayang masaya ang bagong kasal, lalo na si Marie na nakahawak sa kanyang braso. Ngumingiti ito na nakatingin sa kaibigang ikinasal. Uy, akala ko umiiyak ka dyan. Puna ni Bernie. Ngumiti sa kanya ang nobya. Hindi naman, pero masaya ako para sa kanilang dalawa. Lalo na si Jim, dahil alam natin yung pinagdaanan niya. Sagot ni Marie. Deserve ni Jim ang maging masaya. Sabi ni Bernie. Nandito ang lahat ng co-teacher nila ni Marie. Yung principal at iba pang mga kamag-anak ni Aika. Oo naman, nakangiting sagot ni Marie. Habang si Marie ay umaapaw ang saya na nadarama niya para kay Aika. Natatawa nga siya nang maisip na takot pa sumubok ang kaibigan. Pero kalaunan ay minahal naman pala nito si Jim. Hanggang dito sa venue ay nandito rin si Luke. Alam niyang titig ng titig ito sa kanya na kahit kasama niya si Bernie. Kaya selos na selos itong nobyo niya na wala naman dapat ipagselos. Maya-maya lang ay naisipan lumabas ni Marie ng hotel dahil sobrang crowded na sa loob. Magpapahangin lang siya ng mabilisan. Marie? Untag ni Zara. Napatingin si Marie sa narinig niyang boses at nakita niya si Zara. Pumayat ang babae. Stress na stress ang pakiramdam nito na hindi na niya mahanap ang kagandahan ng babae. Hi Zara, kasal ngayon ni Aika. Pasok ka sa loob. Sabi ni Marie. Hindi na, dumaan lang ako rito saglit dahil alam kong andito si Luke. Malungkot ang boses na sagot ni Zara. Napahinga ng malalim si Marie. Napapabayaan mo na ang sarili mo sa kakahabol sa kanya. Bigyan mo naman ng halaga ang sarili mo. Huwag mong hayaang maubos ka dahil sa pagmamahal mo sa kanya. Babae tayo. Dapat pinahahalagahan tayo. Sabi ni Marie. Napahinga ng malalim si Zara. Hinawakan nito ang kamay niya at pinsel. I'm sorry Marie. Karma ko na yata ito dahil kung hindi ko ipinilit yung kagustuhan ng magulang namin ay kayo sana ngayon. Turan ni Zara. Napangiti na lang si Marie. Hindi ako nagalit sa'yo Zara. Ganun lang talaga dahil sa nangyaring yun ay nakahanap ako ng tamang tao para sa akin. Alam kong ikaw rin. Kaya ayusin mo ang sarili mo at mag-move on ka na. Sabi ni Marie. Hindi nakahuma si Marie nang yakapin siya ng mahigpit ni Zara. Maraming salamat Marie. Napakabait mo. Sagot ni Zara.
Sana sa pagkikita nating muli ay okay ka na, sabi ni Marie. Ngumiti naman si Zara na naglakad palayo. Napahinga ng malalim si Marie habang tinitignan ang babae na naglalakad hanggang sa makalayo ito sa kanyang paningin. Lahat sila ay deserve maging masaya, kaya umaasa siya na sana mahanap ni Zara ang tamang tao na nakalaan para rito. Pagbalik ni Marie ay nakasimangot si Bernie, kaya niyakap niya lang ito. Saan ka galing? Ang tagal mo namang bumalik, tanong ni Bernie. Hinalikan niya sa pisngi si Bernie. Nagpahangin nga sa labas, sagot ni Marie. Napahinga na lang ng malalim ang nobyo na napatingin sa kanya. Ang tagal mong bumalik. Hindi ko na mahanap yung look, akala ko magkasama kayo. Nakasimangot na sabi ni Bernie. Natawa na lang si Marie. Ikaw yung mahal ko at mamahalin hanggang dulo, kaya hindi mo kailangan magselos sa mokong na yon, sagot ni Marie. Napangiti na rin si Bernie. Mahal din kita. Sobrang mahal, sabi ni Bernie. Niyakap ng sobrang higpit ni Marie si Bernie para hindi na ito mainis o magtampo. Nakakatawa lang. Ang laki ng katawan pero parang teenager kung magselos. Kaya makalipas ang 5 buwan ay pumayag na siyang magpakasal sila para mapanatag ito. Noong nag-propose ay talagang walang second na pumayag siya dahil gusto lang din naman niyang maging sila forever. Si Luke ay naka-move on na dahil maganda na ang love life nito ngayon kasama ang bagong pag-ibig na bagong salta nilang co-teacher. Tapos si Zara ay okay na rin at nagkapatawaran na rin ang dalawa. May karelasyon na rin ang babae ngayon, yung pamangkin ng principal nila na isang doktor. Dahil sa mga nangyari ay naging magkaibigan na sila ni Zara. Tapos si Luke din. Wala nang selos kay Bernie dahil 1 taon na rin naman at sa susunod na ilang buwan ay manganganak na siya sa kanilang unang baby. Sobrang tuwa ni Marie dahil nakilala niya si Bernie. Meron pala talagang inilaan ang Diyos para sa isa't isa. Kaya mamahalin niya ang kanyang asawa hanggang sa huling hininga niya at ganun din ito sa kanya.